kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large-scale illegal recruitment. Ining large-scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na nirecruit kasi pinasaligan mo ng trabaho, tapos at the end of the day, dili man bayato ang trabaho na tagpuan mo, that is large-scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? At the same time, kaning qualified human trafficking, considering na may minor sila na na-recruit. So, that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya. At the same time, dili na siya available. Nag-file tayo ng usurpation of authority, trafficking in persons, at iba't iba pang kaso. Warrant of arrest will be issued against the members ng focus na report. Only then can we implement the warrant of arrest. The location is Cordon. Nga ay pulis karon din sa among likod. Ambot unsa ituyo ini nila kuman. Anong niyaman ni sila maglibot-libot sa amo? Yun, umaray na si Bai Lourdes dahil napaikutan sila ng PNP sa kanilang pugad. No? At muling pinaliwanag dito ng PNP kung bakit di agad na huli ang grupo ni Dato Adlaw. Pero kinumpirma na may kaso na kapariho kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago natin ito iparinig, yung paliwanag ng General ng PNP at hippie ng Surigao, may nakita ako, ginaya niya si isang vlogger na ginaya niya si Bai Lourdes. Ito, kung may pera kayo dyan sa bangko ngayon, withdrawin nyo na dahil magpadlak na. Wala nang pera, diplomat na po. Kayo mga nag-abroad, umuwi na kayo. Kung hindi kayo uuwi in 72 hours, so gayang-gaya talaga niya. So, tatalakayin natin ito mga kapatid, ang update kaugnay sa grupo ni Dato Adlaw na tinawag nilang alias Padlak. Kasi lingalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Happy Fiesta sa kapistahan ni San Valentino, ang patron ng pag-ibig. No, alam naman siguro ng karamihan kung sino si Santo Valentino, isang martir na ipinagbabawal noon ang misa, ang pagkasal, pero patago siyang nagdiwang ng kasal, kaya hanggang nahuli siya. Nahuli talaga siya. At yun, pinatay. Nagiging martyr sa ating pananampalataya. Happy Valentine's sa lahat, no? Na mga suking taga-subaybay sa atin. At happy 55th anniversary ng aming the only Catholic run radio station sa eklesiastikan ng lalawigan ng Dupim, Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan, Marami, ang istasyon DXDD. So, happy anniversary sa mga kasama natin diyan. At congratulations nila ni Father Rosales at Archbishop Martin na nagpatuloy ang radio station natin sa station DXDD, the only Catholic run radio station in ecclesiastical province of Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan, and Prelatura sa Marawi. Okay, so kumusta sa lahat? Nating mga suking taga subaybay, si Mary Manato,
Happy Valentine's. Kumusta kayong lahat? Maraming salamat ni kapatid na Zaidon sa 30 star. Si Arturo Pagapatan, God bless Wendell. Dinis Mukon, at sa lahat natin mga suking taga-subaybay. Okay, update sa kay ayan, Dato Adlaw, no? Na napaligiran sila ng PNP, tudubantay, kaya sa tudubantay ng PNP, isa sa kanilang security ng tribal ang naharang ng sumakay na ito sa motor cab. Ito. Dahil ang kinasuhan o mano, lahat ng mga nasa loob ng pugad sa grupo na ito ang sinampahan ng kaso. So, naharang ang isa sa mga bantay sa alleged tribal dahil sinabi kahit sa PNP General na bugos ang tribal nila. So, nag-duty lang umano siya doon sa pugad nila ni Dato Araw, pero uuwi na siya. So, naharang siya. So, pinapaliwanag dito sa PNP bakit hinarang siya. So, di pa sila basta-bastang makalabas diyan, no? Pinahintulutan ang mga babae na mag-igib. Si Berna Ibersabal, hello. Sis, happy Valentine's. Okay. So, ito ang pahayag ng PNP General. Natin ang kaso, yung grupo, and I think we filed around 7 cases. Among others, nag-file tayo ng usurpation of authority, trafficking in persons, at iba't iba pang kaso. Doon sa ating pag-file ng kaso, may prosesong sinusunod dyan. So, nag-file tayo ng complaint, and the prosecutors will be evaluating it, at hahayaan ding sumagot yung mga accused. And then if finally the prosecution or the court resolves na may sala, may grounds for issuance of warrants of arrest, and then a warrant of arrest will be issued against the members ng bogus na tribo. Only then can we implement yung warrant of arrest. Insofar as the situation is concerned, ngayon hindi na namin wala na kami nakikitang medyo immediate danger doon sa lugar. The location is cordon, at marami nang nag-surrender doon sa grupo nila. Yan. At sa interview ni Police Colonel Attorney Mariano Lucban sa Juander Radio Surigao FM, at courtesy din sa kanila, at sa Radyo Baktas channel, YouTube channel, kung saan ginamit kong video nila. Karon dagan mo gunang utana Sir Lucban. Sir, patong-patong ring kaso anang giatubang karon sa Federal Tribal Group ng Philippines kanila. Hindi makaunawa ng Cebuano, yung anchor person nagtanong na dami daw umanong mga nagtatanong na patong-patong na ang mga kaso laban sa mga sinampahan dito. Mga miyembro, labi na kini mga leader. Nya, ato mga miyembro nga ilang gi-recruit, nanguli naman silang tagsatag sa kamagalugan. Yung mga miyembro na kanilang hinikayat umalis na sa iba't ibang bahagi sa kanilang lugar. Now, daghay na utana sir, kung gipasakahan ang patong-patong nga kaso nga nang wala pa daw gidakop, para So kung nasampahan na ng kaso, bakit
di pa nahuli. Ng mga katauhan, Sir Chris, especially kaning mga Itong explanation ni Police Colonel Attorney Alokman, di ko na lang ito isasalin dahil may halong Tagalog na. Oh. netizen nato. Pag napasakahan mo ng criminal complaints ang isa katao, especially dyan sa prosecutor's office, so pag na-found out nila na may probable cause kadtong mga pinail nato na criminal complaints, so automatic yan siya, i-file na doon sa korte, Sir Chris. Pag adto na yan doon sa korte, tapos na found out ng judge na may probable cause, tapos ang mga suspect is at large, so magpagawas na siya ng warrant of arrest kasi ang korte dili maka-acquire ng jurisdiction over the person of the accused kung dili na siya madakop. So may mga period of this kasi na tagsunod base doon sa revised rules on criminal procedure nato. Na dili lagi nato pwede shortcuton ba. So mao gani ang taghangyo nato ang kwan, sabi ko kung pwede kung gusto nila, pwede sila magpunta doon sa prosecutor's office, i-check nila kung ano ang mga criminal complaints na ipinail nato. At na doon ang kwan doon, na doon ang mga complaints na ang mga legal documents na pinorward nato. So, sa kahamo kasi ng tagkwansab ng prosecutor, so basically, so magsubay na siya ng pila ka days, then pagkuan i-file nila na doon sa korte. So pag may warrant of arrest na, automatic man yan, ibutang na doon sa kan, i-upload na doon sa tagtawag na mo na e-warrant database. So ma-access na yan ng maski kinsa na unit ng PNP, even ng NBI, CIDG, or kung kinsa pa man na law enforcement agency na tag-authorize ng korte na magdakop. So, pag naanang warrant of arrest, well, maski naana dyan sa compound, pwede nato na dyan sudlon because we are equipped ng warrants of arrest. Ayan. Pag lalabas na ang warrant of arrest, nako, papasukin na, lulusubin na ang pugad ni Boy Padlak. No? So, yun ang paliwanag ng hippie. So, klaro-klaro mag-wonder, sir, unsa daw kalahian sa search warrant o warrant? Dali muna, may nag-comment na mahina daw ang audio ko. Mahina. Sandali okay. Eto, kumusta ng audio ko ngayon? Mahina ang audio ko. Okay, adjust natin ang audio. Mahina. Okay. Sige, comment ko sa inyo. Itong interview, okay, malakas na. Malakas naman po. Oh, good afternoon, Bro Windel. Sabi ni Cora Fun Adventure, malakas naman po eh. Oh, baka sa inyo dyan. Dahil okay naman ang volume ko dito. Pero ilan sa kanila may hina daw umano ang audio. Oh, okay, malakas. Malakas ang interview. Pero how about ang sa akin? Mahina ba? Etong sa akin. Okay na po. Malakas na po. Oh, malakas na daw. Sige, tuloy natin ang interview sa Wonder Radio Surigao 97.3 FM at sa Radyo Baktas. Of arrest for the benefit of our listeners. Ang search warrant mang good Sir Chris para masabta ng katauhan. Nag-apply ka ng kuan, may nagtuo ka kasi na may contraband doon sa ilayom ng isa ka lugar, ay especially balay. For example, may nag-report na may firearm siya sa sulod ng balay. So, pag nag-report siya sa police, dili man yan automatic na ransako ng pulis ang balay para kuhaon ra ang armas. Kasi pag even makuha mo, niransak mo ang balay, wala kang search warrant. Pagkakuha mo adto, At must be specific ang search warrant kung saan inilagay talaga ang kontrabando na hinahanap. ang mahimo niyan, makasuhan pa ang pulis. Ikaduha, kadtong nakuha mo na ebidensya na armas, maski na illegal adto, dili siya ma-considered siya na not admissible as evidence in court kasi you violated section 2. So, yun ang tinatawag na fruit of a poisonous tree cannot be accepted. No? Yun ang prinsipyo daw ng batas.
ng Article 3 ng Bill of Rights doon sa search and seizure in relation doon sa Rule 126 ng Revised Rules on Criminal Procedure. So, ingana na siya ka-importante. Ang pagtuo kasi ng tao, pag may namonitor ka doon na kontraband sa ilayom ng balay, automatic, kuhao ng pulis ba? So, para maligal Ako, matagal ako sa operasyon sa media, kasama ko ang mga PNP noon dahil ako ang dali nilang makontak pag may mga operasyon, lalo na sa pag-raid ng drugs, no? So, meron talagang nasamahan ko na klarong-klaro ang grabe, drugs nakuha. Pero nagtaka ako, bakit na-dismiss pa rin ang kaso? Dahil sa tinatawag na technicality. Kaya itong kaso na ito, dahil abogado, attorney si Colonel Lokban, iniiwasan talaga nila yung pwedeng magiging technicality. So, kaya kung lalabas itong mga warrant of arrest, lalo na merong kaso na katulad sa kay Pastor Apollo Kibuloy na walang piyansa, delikado. Himas rehas ang resulta. ang pagkuha adto para mag-survive ang trial dun sa pag-prosecute dun sa akusado or sa suspect na nadakop mo. Kinahanglan mo mag-apply ka ng search warrant dun sa korte. So pag grant adto ng korte, so pwede mo siyang sudlon. For as long as na sigurado ka na may contraband na nabutang doon sa ilayom. Example, may shabu doon sa ilayom, di mo niya pwede ransakon mo diretso. Correct, Kasi correct. may kuan kasi ta protected ka. At kung shabu naman, dapat nasunod talaga ang proseso. At maliban na may mga barangay official, meron ding media. At yun ang purisyo sa media. Dahil yung media na lalagda sa anumang makuha sa operasyon, yun, magiging kasali yan sa kaso. Siya ay magiging isa sa mga witnesses sa kaso. Okay, tuloy natin. Kasi yan siya ng Section 2, Article 3 ng Bill of Rights. So, grabe kalinaw doon, the rights of the persons to be secure in their persons, houses, papers, in effect shall be inviolable. In the only time na pwede mo siyang sudlon doon, pag may search warrant ka, para makuha mo ang contraband, para makonsider siya na legal na ebidensya sa korte. Ayan, ang paliwanag ni Police Colonel Attorney Mariano Lokban, hippie ng Surigao City, mga kapatid. Lalo na sa mga nagsasabi, bakit daw hanggang ngayon di pa nahuli? No. So, iniwasan nila yung mamadaliin yung mga kaso, mamadaliin, technicality, yun. Dismiss, pwedeng ma-dismiss. Lalo na yung naalala ko, nasa news, nakuha yon sa news, yung ni-raid ang bahay ni board member Ardot Parohinog noon. Ang grupo ng composite team ng PNP at CIDG, nanawag sila ng media. Dahil sabay-sabay kasi ang raid noon, yung bahay ni Mayor Aldong Parohinog. No? So, doon ako kasama ang mga iba pang mga media na kasama ko. So, doon ako. At napaulat na may mga patay doon sa loob. Pero tinatawagan ako na nangangailangan daw ng media doon sa bahay. Wala silang nakuha pang media. Nangangailangan ng media na mag-witness doon sa bahay ni board member Ardot Parohinog. Kaya nag-proceed ako doon. Nakadapa na ang lahat at nakatali na, no? Nakatali na ang lahat pagpasok namin bilang media, at sinamahan kami ng mga CIDG at PNP sa yung sila mismo ang naghalughog, kami ang nagiging witness. Pero isa ako sa mga lumagda doon kung ano ang nakuha nila. Yung mga daming baril, no? Daming baril talaga.
no, ang nakuha. So, ang resulta, technicality, dismiss sa korte. Buti na lang. Kung di na-dismiss, isa ako na sasalang dahil isa ako sa lumagda kung ano ang nakuha ng PNP. So, yun. Ang dahilan mga kapatid kung bakit na di basta-basta mahuli itong grupo, sinisigurado talaga nila ni Colonel Lukban na maiwasan yung technicality. Kaya kung lalabas ang search warrant of arrest, lalo na yung walang piyansa, delikado. Himas-rihas talaga ang resulta. Okay? So, yun ang update sa grupo ng kay Boy Padlak. Happy Valentine sa lahat. Sandali ating tingnan ito mga pumasok. Si Mary Manato, hello everyone, happy Valentine. Si Verna Eversabal, magandang hapon, Bro Windel. God bless you always. Happy Valentine's Day. Everyone, God bless. Itong Valentine's Day, isang pagdiriwang sa simbahang Katoliko. May sasagutin tayo mamaya, yung isang pastor na sinabi na ang Valentine's Day hangod daw umano sa mga pagano. Mali po yan. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyang pastor, mga kapatid. Pero binanggit niya, yung sa born again, binanggit niya, ang mga pagano pinalitan ng pagdiriwang. Paano nagiging hango kung pinalitan na, no? Pero isa lang napansin natin, pag Valentine's Day, no, ikot-ikot sa city proper, mapansin natin, punong-puno ang hotel. Punong-puno talaga ang hotel. Walang problema kung ang pumasok sa hotel ay mag-asawa. Diba? Dahil sex outside marriage is immortal sin. At kung ang sex outside marriage, yun ay tinatawag na fornication. No? At mas madali yan sa karamihan. Isa yan sa mga problema ng karamihan. At susunod sa fornication, yun, susunod yung mga tinatawag na abortion. Isa yan sa problema. Kaya sa ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Valentin, Santo Valentino, dito din natin makita mga kapatid na talagang aktibo ang ating kalaban, espiritual. Bakit aktibo? Dahil una, yung pagdiriwang natin sa iba, hinahaluan pa ng okultismo. Bakit okultismo? Di ba meron silang tinatawag na Cupido? I-research niyo sa Cupido. Diyos-Diyosan yan. Hindi yan sa simbahang Katoliko. Pero, ang ating aral, hinaluan. At maliban dyan mga kapatid, maraming salamat ni Sir Rick, ayos na umano, walang problema ang audio. Okay, mas malakas ang interview. Si Ryan Susi, okay na po, malakas na po. Francis Makabugto, okay lang ang audio mo dito, bro, sa Malay-Balay. Okay, maraming salamat mga kapatid. No? So, ang hirap sa ating panahon ngayon, tandaan natin mga kapatid, pleasure is momentary, but punishment due to it is eternal. Bakit punishment due to it is eternal? Halimbawa, sex outside marriage. Kahit na kung kasal ka sa pare, nasa proper disposition
of morality ka kung kasal ka sa pare. Pero, pag kasal ka sa pare, gumagamit ka ng contraceptives, pills, o condom, ano pa yan, yun, mabigat yan na kasalanan. Grave sin yan, mga kapatid. No, grave sin yan. No. At kung ikaw naman ay magkasintahan, pagkatapos pasok ka sa hotel, kadalasan kasi pag Valentine's, punong-puno talaga ang hotel. Oh. Pasok, yun ang tinatawag na fornication. Tandaan natin mga mahal na kapatid, di ba? Nung ginawa ng Diyos ang mga isda, ayon sa Genesis, saan siya nakipag-usap? Sa tubig. Nung ginawa ng Diyos ang mga puno ng kahoy, mga tanim, saan siya nakipag-usap? Doon sa lupa. Pero iba, nung ginawa niya ang tao, saan siya nakipag-usap? Sa kanyang sarili mismo. Let us make man according to our image and likeness. Anong punto dito? Pansinin ninyo. Pag ang isda, kunin mo sa tubig, mamatayan. Pag ang tanim, ang puno, kunin mo sa lupa, mamatayan. Ganon din ang tao. Pag ang tao ay walang Diyos, buhay pa siya sa katawan, patay na siya sa espiritu. Ganon ang mangyari sa mga nakagawa ng mortal na kasalanan. Sex outside marriage, fornication. Lalo na sa mga live-in. Yung mga ikinasal lang sa civil, live-in pa rin yan. Although legal ang kanilang marriage, but immoral sa mata ng simbahan. Live-in yan. At live-in, sige, subukan niyo yung live-in. Ibaliktad niyo. Baliktarin niyo ang salitang live-in. Ano resulta? Live-in. Baliktarin niyo. Subukan niyo, i-comment ninyo. Ano ang resulta pag baliktarin ang salitang live-in? So, Nestor Ras, Happy Valentine's. Dami pa nang nag-Happy Valentine's dito. Maria Donia Robispo. Osa sa Hong Kong, si Pedro Los Bibinda. Live-in. Subukan niyo, i-comment ninyo. Ibaliktad niyo ang live-in. Di ba ang resulta ni evil? Yeah? Ni evil. Tama. Si Leonardo Busilak. Kaya, kung ikay nanonood ngayon at kasal ka sa civil, daming mga kapatid natin na di kasi nila alam na yung kasal sa civil ay grave sin, mga kapatid. At di ka pwede mangumunyon. No? Di ka pwede mangumunyon. So, tingnan niyo sa Bible, Deuteronomio 32:2, di po ba? Kawawa ang mga anak sa mga di kasal hanggang sa ikasampung salinlahi. Imagine, hanggang sa ikasampung salinlahi yan. At, tingnan niyo yung survey. May bagong survey lumabas ngayon na inilabas. Mas marami daw ang pumili na mag-live-in kaysa magpakasal. Sa survey, bago lang inilabas, mas marami ang pumili na mas pipiliin nilang live-in kaysa magpakasal. Yung pag-live-in, yun ang tinatawag na fornication pa rin. Yun ang tinatawag na free love movement. Ano po yung free love movement? Napansin niyo yung unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 na ang Espiritu ay malinaw na nagsasabi sa atin na sa huling mga panahon, ito na ang ating panahon ngayon, sa huling mga panahon,
May mga taong humihiwalay sa pananampalataya, nakikinig sa nakikinig sa masamang espiritu, nagbabawal sa pag-aasawa. Yun ang pagli-live-in. Yun ang kasal ng civil. No. Si Leonardo Busilak, kaya nga bro, legal, ex batas ng tao, pero ex mata ng simbahan ay hindi katanggap-tanggap. Oh. Dahil sakramento kasi ang kasal. Sakramento ang kasal. Hindi tayo ang may-ari ng ating katawan. Ang Diyos ang may-ari ng ating katawan. Kaya, dahil ang Diyos ang may-ari ng ating katawan, kung merong pakipagtalik na mangyari sa babae at lalaki, dapat hihingi ng permiso. Saan? Sa Diyos, sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Yun, mga kapatid. Pero pansinin niyo, pag Valentine's Day, punong-puno. Oh, punong-puno. Ang mga iba't ibang mga hotel sa panahon. At sigurado kayo na yung mga pumasok sa hotel, mga kasalian sa simbahan, baka may pumasok din sa hotel na mga kalaguyo o mga magkasintahan. Kaya nga, naalala ko yung sabi ng isang exorcist, kung kayo'y mag-stay ng hotel, dapat magdala talaga kayo ng holy water bago kayo matulog. I-bless ninyo ang silid ng hotel. In the name of Jesus, I command you, evil spirits, whoever you are, depart right now from this room and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. Bakit? Di nyo alam na may nag-una dyan na nag-stay na gumawa ng kasalanan. Oh. Ngayon, imagine, napakaganda ang pagdiriwang natin. Ang bayani ng ating pananampalataya na nagpakamatay sa ating pananampalataya para tindigan ang banal na sakramento ng simbahan. Pero tingnan nyo ang mundo. Kaya nga, sinabi sa Biblia, Satan is the father, Satan is the God of the world. Di nyo ba nasubukang itanong yan? Bakit si Satanas ay tinatawag na God of the world? Hindi naman siya ang gumawa ng mundo. Dahil daming nasa mundo, mga kapatid, ang talagang sumusunod at pumipili sa mga kasalanan na ginawa ni Satanas. So, imagine, ang mga fallen angels noon, nagiging fallen sila kahit wala silang concupiscence. Sila, si Adan at si Eva noon, imagine, wala sila pang concupiscence noon. Napakaganda sa readings kung nagsimba kayo ngayong araw na ito, di po ba? Napakaganda ang readings ngayon. So, sila si Adan at si Eva, wala pa silang concupiscence noon. Pero, nang pumasok ang tukso, napansin nyo ba? Kailan pumasok ang tukso? Yung nag-iisa lang si Eva. Yung nag-iisa lang siya sa garden. Paano ginamit ng demonyo ang tukso? Curiosity. Bakit? Sila si Adan at si Eva mismo, wala pang concupiscence. Nasa kaniya ang tinatawag na preternatural gift. Merong supernatural gift. Ano yung supernatural gift? Of course, sanctifying grace.
na kailangan natin para kasama natin ang Diyos mismo. Nasa sa Diyos tayo. Supernatural gift. Pero may preternatural gift. Ano yon? Infused knowledge, freedom from sickness, freedom from death. Although, may infused knowledge na tayo, pero mas mataas lang ang knowledge ng mga anghel kumpara sa atin. Ngayon, paano pumasok ang kasalanan sa mundo? Nang si Eva ay nag-iisa lang, ginamit ng demonyo ang curiosity. Bakit curiosity? Alam ni Eva na ang ahas di magsalita. Alam ni Eva yan. Kayo. Halimbawa, di ba kayo makyurios? Habang maglalakad kayo sa daan, pagkatapos, may aso na magsasabi, magandang gabi. Di makyurios kayo. Di po ba? Ganon din. Di po ba, ang ahas? Ginamit ng ahas yung tinatawag na half-truth. Ganon ang demonyo. Pero, nasubukan nyo na bang itanong, bakit yung demonyo tinatawag na ahas? Dahil ang ahas, silent but deadly. Ganon ang demonyo. Ang demonyo, silent but deadly. At ang kanyang taktika, to make you believe that he does not exist. Kaya, ayon ni San Padre Pio, sabi niya, yung mga tao na hindi maniniwala ng demonyo, yung mga tao na yan ay nasa kamay na ng demonyo. Imagine. At dami nang di maniniwala, to is to believe. Dami nang di naniniwala. Bakit? Lalo na sa pag-usbo ngayon sa iba't ibang branches ng science. Halimbawa, sa psychology. Dahil yung anak ko ay nag-aaral sa psychology. So, alam nyo ba, meron silang iba't ibang paliwanag. Yung levitation, yung umikot ang ulo, meron silang yung iba't ibang mga languages, meron silang paliwanag. Yung sumuka ng mga pako, meron silang paliwanag niyan. No? Meron silang paliwanag. Kaya, ang mga nag-aral na ganyan, kadalasan di talaga maniniwala sa extraordinary demonic attack. Sandali muna. Tumawag si doktor sa akin. Mamaya na lang. Sasagutin ko. Okay, may schedule kami sa retreat kasi. No? Okay. Yun. Pero, kahit meron silang paliwanag, alam nyo, may mga bagay na mahirap ipaliwanag sa psychology para sa mga di naniniwala ng extraordinary demonic attack. Yung kaso, yung nakita nyo ba yung pangalawang interview ng KMGE sa akin? May bahagi sa kaso diyan na isang babae na NQ-boss. Ano yung NQ-boss? Habang natutulog siya, na naginip siya, na may kasintahan siya, sunod-sunod na yan. Ikinasal sila, nagkaanak sila, at sabi pa ng naturang babae, mas mahal pa umano niya ang asawa niya sa panaginip kumpara sa real niya na asawa. So, pwedeng hindi yan paniniwalaan agad-agad dahil panaginip lang. Pero paano niyo i-explain ang realidad? Naputulan sila ng kuryente dahil walang pambayad. Pero, kinabukasan, ang amin tawag, muwelse, pumunta para idugtong ang kanilang kuryente. Bakit? Ang asawa niya sa panaginip ang pumunta sa office at nagbayad sa kuryente. Sige. Kaya nga, sabi ko sa mga nag-aaral ng psychology na ang daming mga explanation nila sa mga pangyayari. Sige nga, subukan niyong i-explain. Meron bang ganyan na asawa sa panaginip lang yan, pero
pumunta sa office para magbayad para idugtong yung kuryente. O paano yan i-explain? Isa pa. Pero isa pa. Di ko pangalanan ha. Isa pa. May mama ng isang pare. May mama ng isang pare. Oo. Itong mama ng isang pare ay niligawan ng engkanto. Walang maniniwala dyan. Posible naman, engkanto. Liligawan ka ng engkanto. Pagkatapos, birthday niya, sabi ng engkanto, magbigay ako ng gift para sa birthday mo. Kunin mo doon sa Baliti. Pinuntahan talaga niya sa Baliti. Kita ko talaga ang gift. 6,000 pesos. Numero 6 ha? Numero ng demonyo yan. Oh. 6,000. Doon nakalagay sa Baliti. Saksi ko, kita ko talaga. Oh. Kaya, pinalitan ng kanyang anak ang pera dahil sabi niya, itatago daw umano niya yan dahil di pangkaraniwang pera galing umano sa engkanto. Oh, 6,000 ha? O paano yan i-explain? So, real ang demonyo. Kaya nga, sa gospel natin, makita ninyo na kanina, ang demonyo ahas. At ang ahas na ito ay nagsalita. Curiosity. Di ba? Ang daming nabuntis dahil sa curiosity. Ang daming na-addict dahil sa curiosity. Curiosity. Ang daming na-possessed dahil sa curiosity. Maglaro ng Spirit of the Glass, maglaro ng tinatawag na Spirit of the Coins, meron pang Spirit of Bullpen. Pero pagtatawag yan sa mga fallen angels, mga kapatid, daming mga napossessed niyan. Oh, dami talaga. So, ngayon, anong offer ng demonyo? Ang offer ng demonyo, yung half-truth, di po ba? Bakit half-truth? Anong sabi ng ahas kay Eva? Eva, sinabi ba ng Diyos na hindi kayo kakain sa bunga ng punong ito? Talaga namang sinabi ng Diyos. Anong sagot ni Eva? Ginamit talaga niya ang half-truth. Oo, di kami kakain dahil pag kakain kami sa bunga ng punong ito, ay mamamatay kami. Anong sabi ng hindi kayo mamatay. Hindi kayo mamatay. Bagkus, magiging katulad na kayo sa tagapaglikha ninyo. Imagine, nakalimutan ni Eva diyan na ang tao ay ginawa ng Diyos mula pa noon na hindi talaga mamatay. So napansin niyo ba? Ino-offer ng fallen angels ang empty promise. Di kayo mamatay. Talagang di naman mamatay ang tao. Ginawa ng Diyos na may supernatural gift, preternatural gift, freedom from sickness, freedom from death, infused knowledge. Yon. Hindi kayo mamatay. Bagkus, magiging katulad kayo sa tagapaglikha ninyo. Napansin niyo ba? Gusto ng demonyo, mga kapatid, gusto ng demonyo na kumikilala ang tao at lalo na sa kanyang sarili ay magiging Diyos rin. Yan ang gusto ng demonyo. Sabi ni Leonardo Busilak, dati bro, civil pero nang pakasal uli ako ng pare dahil sabi ng mga parents ko, ex-batas lang, ex-lupa, legal. Pero, yun talaga, no? At hope na marami pang mga kapatid nating nagsubaybay ngayon, lalo yung mga live-in, no? Lalo na yung mga kasalang sa OWIS, sa civil, na magpakasal talaga.
Tulad sa ating mga, sila si Sis Lucel, nang nalaman niya diyo, hello, mga kapatid, Sis Lucel, happy Valentine's sa inyo. Si Bro Vincent, sila ang susundo sa akin pag may mission ako patungong Mountain Province. No? Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Sila talaga susundo. Meron pa akong schedule sa Mountain Province ngayong Marso. Okay. Yun mga kapatid. Sila, si Sis Lucel, si Bro Vincent, civil sila. Pero nang nalaman nila na kailangan pala yung kasal, at nagpakasal talaga sila sa simbahan. At hindi lang sila. Dami pa mga mahal na kapatid. Kaya kailangan talaga na i-share natin ang tamang pananampalataya dahil grabe, nag-operate talaga ang demonyo sa ating panahon ngayon. At dahil sa pag-operate ng demonyo sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ito i-share ko, totoo itong pangyayari. Hindi ito sa aming office, sa ibang office ito ng exorcism. Sabi ng isang exorcist, may na-interview siya na possessed demoniac. Pagkatapos na nagiging normal, na-interview niya yon. Spirit of incubus pa rin. Spirit of incubus. No, ang case. May kasintahan umano itong dalagang ito, may kasintahan siya na isang engkanto, elemento, nasa paligid, nasa puno, pero wag kayong magtabi-tabi po, bawal po yan. No? Pray lang na angel of God, by guardian there, to whom is love, commits meher, Saint Michael the Archangel, defend us in the battle against devil. Huwag kayong magtabi-tabi po. Bawal yan, mga kapatid. Pakipag-ugnayan yan sa mga fallen angels. Anong palatandaan na talagang nag-excess yan? Napansin nyo ba yung unang interview sa akin ng KMGS? Yung puno ng langka, kung saan itinuturo ng mga bata na doon nagkukuta yung kapre. Di ba? Ginamitan namin ng holy oil, holy water, blessed incense. Ano nangyari? Agad-agad namatay ang puno. Bakit ganon? Dahil sabi ni Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, ang demonyo'y gaganti. Kundi siya makaganti sa minister dahil protected ang minister sa kapangyarihan ng simbahan at sa grasya ng Diyos, doon siya gaganti sa kanyang tinitirhang puno. Kaya yun ang dahilan kung bakit namatay ang puno. So, real talaga. No? Pwede niyo yung subukan, tingnan niyo yung interview, unang interview sa KMGS, kaugnay sa puno ng langka na namatay. So, real, na nasa tabi-tabi lang sila. So, balikan natin yung may kasintahan na engkanto. Balikan natin. Sabi ng isang exorcist, sinubukan ng dalaga na gusto niyang dalhin siya, sabi ni Ananias Redila, ako rin Bro Wendell, civil din, nagpakasal din kami sa simbahan at ngayon salamat bro sa rosary at exorcist oil. Wow, napadalan ko ba kayo? Oh, wow. Congratulations sa inyo, no? Mga kapatid, no? Dami na talaga nagpakasal na sa civil lang. Okay, balikan natin yung istorya sa isang dalaga. Dinala umano siya sa kasintahan niya na engkanto sa napakagandang parang palasyo. Doon, pinasyal umano sa napakaganda. Pero ang napansin niya, walang upuan. Ang napansin niya doon ay
walang higaan, walang kaldero, walang misa, walang plato. Kaya nagtanong daw umano siya sa kanyang kasintahan, napansin ko sa napakagandang bahay ninyo, wala kayong upuan, wala kayong higaan, wala kayong misa. Bakit ganon? Ang ganda-ganda ng bahay niyo, parang palasyo, pero walang upuan, walang higaan, walang misa, walang kaldero, walang plato. Alam niyo anong sagot ng kanyang kasintahang Engkanto? Sabi niya, wala kaming upuan dahil wala kaming time uupo. Wala kaming higaan dahil wala kaming time matulog. Wala kaming kaldero, wala kaming time magsaing. Wala kaming plato, wala kaming time kakain. Bakit wala kaming time na uupo? Dahil overtime kami sa kaluluwa ng mga tao ngayon. Imagine, ang mga fallen angels nag-overtime sa kaluluwa natin, mga kapatid. At remember this, full-time demons cannot be defeated by a part-time Catholics. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana iwasan natin sa ating pagdiriwa ngayon sa kapistahan ni Santo Valentino, mga hindi kasal, mga magkasintahan. Sana iwasan natin na mahulog tayo sa kamay ng demonyo sa ating pagdiriwang sa napakagandang kapistahan ng bayani ng ating pananampalataya, si Santo Valentino. Maraming salamat po! Happy Valentine's sa lahat. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the